Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Sino ang Antichrist? So, sabi ni Father God, i-share ko itong importanteng message para sa mga believers, born again Christians, para malaman nila ang katotohanan. So, one day, nagdasal ako kay Father God, Jesus Christ at Holy Spirit para pakita sa akin sino ba ang Antichrist na sa mundo na yun. Para maging prepared ako at lahat ng tao who believe that si Jesus Christ ang Panginoon nila, ang tagapagligtas. Kasi we are living in the end times. And malapit na darating si Jesus Christ, yung rapture. So, in my dream, napakita ni Father God sa akin, etong tao sa harap nyo, ang pangalan niya ay si Jared Kushner. At sa dream ko, nakita ko siya na tumayo and naupo sa trono. And this throne was temporary, was given to him temporary, and also nabigay sa kanya, sa ulo niya, ang temporary crown. At itong kamay na hawak ng crown niya, who put it on his head, ang kamay ay pula at parang demonyong kamay, very evil, and na-assume ko yung kamay ay si Satan's hand. And so he was also given a scepter para to rule the world temporarily. Yun ang dream ko, napakita sa akin ni Father God. And Jesus Christ, nasabi niya sa akin to warn these people, huwag ka matakot sa tao ito. For Jesus Christ, na-overcome niya si Satan and nabuhay siya ni Father God. So, kung tayo magtiwala tayo kay Jesus Christ at gawin natin ang kalooban niya with continuous magsisi sa lahat ng kasalanan natin, wala tayong kailangan matakot sa taong ito. Okay? Sabi ni Jesus Christ, kailangan importante natin focus tayo magsisi sa lahat ng kasalanan natin para ma-cleanse natin ang puso at isip natin. Huwag tayo mag-focus dito sa taong ito nang Satan picked him as the ruler of the world temporarily. Kasi kung focus tayo sa kanya, makalimutan natin anong dapat natin gawin, yung kalooban ng Diyos. Diba sabi o Jesus Christ, yung unang preaching niya, magsisi sa lahat ng kasalanan mo para makapasok ka sa langit. Kung focus tayo sa mga evil plans na plano ni Satan sa mundo, then when time ni Jesus Christ dumating na dito sa mundo, hindi tayo ready. Maging tayong yung foolish virgins, maiiwan tayo sa rapture. So that's why importante first, magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Araw-araw yan. Improve, spiritually improve, and increase ang faith natin araw-araw. Dependent and obedient to the Lordship of Jesus Christ. And gawin ang kalooban ng Diyos araw-araw. Merong personal relationship tayo kay Jesus Christ and Father God and Holy Spirit. That alam natin araw-araw ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ganun dapat tayong malapit kay Father God. Kasi matindi ang kalaban natin. Pero hindi tayo talo. Panalo tayo kasi we're on the side of Jesus Christ who defeated Satan. Ito tao lang to. Nagamit siya ni Satan. Okay?
Pero Jesus Christ, He overcame Satan. Napatay siya ni Satan. Pero nabuhay siya kasi si Father God, kalooban niya yun. Para pakita sa atin gaano mahal ni Jesus Christ tayo. At when we choose Jesus Christ and obey Him, we'll be overcomers. We'll be like Jesus Christ. So, gawin natin ang kalooban ng Diyos so that when time na dumating si Jesus Christ, will be the wise virgins in the Bible. Marinig natin ng trumpet ng angels ng darating na si Jesus Christ, ready na tayo. We're not procrastinating sa mga kasalanan natin that we need to magsisi. Kasi nagawa natin ang homework natin every day. And importante, we preach the gospel of salvation kasama ng magsisi sa lahat ng kasalanan natin at share the unconditional love and peace of Jesus Christ. Kasi remember, God's love, it destroys lahat ng masama sa mundo. That's how kailangan natin pakita sa mga masamang tao yung love ni Jesus Christ sa atin. And paano natin gawin yun? Kailangan magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin, that we bear fruit of repentance. Nagbago tayong buhay. Yun ang importante. At importante as well, submit sa Lordship of Jesus Christ. Araw-araw yan. And obey yung kalooban niya. Remember, si Father God, sabi daw niya sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayong makalimutan. So wala tayong kailangan matakot sa taong ito na gamit ni Satan. He's defeated, and at the same time, temporary lang ang powers niya dito sa mundo. So, importante, masave mo ang kaluluwa mo by submitting and obeying to the Lordship of Jesus Christ, para when time mo mamatay, either mamatay ka because I don't know, it can be sickness, it can be na napatay ka ng tao, or rapture. Ready ka, papasok ka sa langit, kilala ka ni Jesus Christ. Kailangan mo gawin ang kalooban ng Diyos, gawin mo yung homework mo, baguhin mo ang buhay mo, so that hindi ka maiiwan dito sa mundo. In the Great Tribulation, mas lalong mahirapan ang buhay. So, sana natuto kayo dito. Please share this important message para malaman ang lahat ng mga taong believers, born again, that yung katotohanan, and at the same time, wala tayong kailangan matakot. Kasi kasama natin si Jesus Christ. And si Jesus Christ, siya ang Panginoon natin at tagapagligtas. He overcame death. No man was able to overcome death. So, there's nothing to be afraid of. We're in the winning side. When you choose Jesus Christ and obey Him. Okay? Sana piliin mo si Jesus Christ and gawin mo ang kalooban ng Diyos. Winner ka na. Basta ma-endure mo till the end of your life. So this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.